Kasi minor pa si Dave, minamanipula nila yung bata. Kaya sabi ko, kidnapping ang pwedeng ikaso dyan, abduction. Correct. Hindi po ba kidnapping yun, yung nangyaring yun? Kidnapping yun. Kasi po nagpaalam si Dave dito na uwi sa nanay niya. Pero ang totoo pala, tinuruan lang yung bata na kunwari uuwi sa nanay, pero kukunin pala nila. Di po ba planado yun? Kaya sabi ko, pwede ka mag-file ng kidnapping. Yan nala, nakakumpiyansa yan. Hindi na nga po nakakatulog dito. Sir Mil, wala pang tulog eh. Talaga dapat kakasuhan na namin ngayong umaga. Kaso yata nag-usap sila na gustong makipag-usap dito na sila lang. Si Ramil naman, gusto naman niyang mag-usap na naka-video para malaman po ng mga viewers na wala kami tinatago. Kung ano talaga yung mapag-uusapan, at least maririnig talaga ng mga viewers kung ano yung ayaw ni Dave, ano yung kinagagalit niya. Wala naman po eh. Napakasaya dito, nakikita niyo yung vlog. Kung pinagmamalupitan dito, wala naman eh. Wala nga kaming alakala-malam eh. Pero pala silang babae, sinasabi 3 months pa. Palagay ko po yung babae yun, sila rin ang nagpakilala kay Dave. Taga Pampanga daw yung babae eh. Palagay ko sila din yung nagpakilala kay Dave na ganon, na yung may girlfriend, taga doon. Di po ba? Diyan nga ang lumalabas yung... Kung ako lang talaga po masusunod, ay kagabi pa may pulis na ron eh. Kaso nga lang may mga nag-a-advise din na dahil doon sa bata eh, baka daw masyadong madrag na lang yung mga pangalan namin at saka yung bata eh. Masyadong lang may expose eh. Pero kung ako lang po talaga masusunod, kidnapping talaga yun. Kasi nasa poder na Ramil si Dave eh. Kasi 5 years na. Minor po yung bata talaga, inaano lang nila yung pag-iisip ng bata. Di po ba may negosyo pa si Dave? May printing ba siya? May nagko-clothing po sila? O paano po yung business niya napabayaan? Ipag-aaral niya, kinuha pa ng kondo ni Ramil. Kahit man sumama si Dave sa kanila for delikatisa sana. Sinabi niya kay Dave ni Ramil na daling ko si Dave ganito kasi that's the way it is sana nga na magpaalam siya kay Ramil na kasi siya matanda eh, hindi naman si David. Kaya nga po, mag-18 pa yung bata. kasi nga po yan, kasama nila Daisy, sigurado pinagplanuhan po yan. Sa bibig nila kasi mismo, talaga gusto nilang kunin si Dave kay Ramil, na gusto nilang masaktan si Ramil. Kaya gusto ko rin sana masama itong demandang to, si Daisy. Kasi sa bibig niya rin mismo nang gagaling eh. Nakasabwat siya na planado nilang ganyanin yung bata po, di ba? Klaro yun. Kaya po, sabi niyo kasi dun sa post, sinabi niyo po na nakita ko kasi yung post, may nag-send sa akin, sinabi niyo po walang kidnapping na nangyari. Sabi ko, si Tito Stephen, paano kaya doon sa kabila na gusto kaya niyang mapariwara yung bata? Ang sinabi ng bata sa akin, Ninong, walang kidnapping. Kaya nga po, kasi po minor pa po si Dave, kasi yun ang, kung ano yung sinasabi sa kanya, yan na lang yung sasabihin niya niyan eh. Yun yung tuturo nila po, dapat po, mali po yun, mali talaga. Kawawa si Dave dito. Si Dave po ang magsasabi dito eh. Kaya magtulungan po sana tayo na Si Dave po kasi minor pa yan, wala pa sa tamang pag-uso yan. Ayun na nga sinabi ko kay Ramil. Ipaglaban mo rin yung karapatan mo. Kasi lang yan, yung iba natutuwa, gusto nilang saktan si Ramil na ganun, kinuha nila yung bata. Siyempre minor pa po yung bata eh, kasi wala pa talaga sa yan. Yung nanay naman talaga, hindi pa naman nagpakananay si Apple kay Dave. Mas gusto niyang dalhin doon yung anak niya, hindi pa nga niya kilala yung mga tao na yan. Hindi. Si Apple, ang masasabi ko lang, kung saan ang pera doon yun. Wala pa siyang, dati niya, inayaan na nga niya si Dave. Ngayon, tutulak bahala na naman niya si Dave kung kanina. Hindi ba nga niya kilala, ngayon lang niya nakita. Mas papanigan niya, 5 taon mo kasama dito, yung bata. Ano pa yan? Kung ako lang po talaga,
dapat nadampot na eh. May ganun eh. Kaso nga, di ba sinabi ko na kagabi, kailangan bukas ng maaga, ganun. Kaso nga lang po, si Ramil nagpunta pa pagkatapos pala ng live, nagpunta pa doon. Dahil nga gusto ng bata mag-usap ng gano'n na lang, kaya hindi pa kami kumilos. Para may maia-update kami mamaya gabi doon sa mga viewers. Baka kala po kasi nilang iba, paniwalaan sila na sinasaktan dito. Napapanood nyo naman po sa vlog na kasaya ni Dave dito. Wala namang ganung Umuwi pa nandito pa si Tita Ethel. Diyos ko, kawawa naman. Bakit kung sinaktan yung bata, dapat nag-ano na yan noon pa, di ba? Kaya nga po eh. Pati si Tito Stephen na na-stress. Tito, Hindi. pasensya na po kayo. Ang daming nga mga supporters mo nag-text sa akin, nag-find silang way kung ano ba talaga. Sabi ko, ayan. Anong oras ba? Alas 9 ba sinabi nila? 8:37? Ano ba yung maganda? Hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng walang vlog. Kailangan malaman ng ano ba yung dahilan mo. At least para malaman mo talaga kung ayaw nilang magpa-vlog, di sabihin na lang natin kung ano yung napag-usapan sa mga at least malaman ng mga followers niya. Kung yan ang gusto nila na ni Dave na walang vlog, halimbawa, i-narrate na lang, o ganito ang napag-usapan namin. Ganun na lang, oo. Ano na lang, kung ayaw nila sa live na makita mo ka, halimbawa ni Francis, hindi i-record na lang para kung pag-discuss ninyo na, ganito ang nangyayari kasi ito na ang final na decision ni Dave o decision ni kung sino si Apple, ganito. Wala na tayong dyan. Sila nang desisyon, di ba? Nga po, Tito. Pero para sa akin, hindi ikaw ang bumuo ni Dave. Ikaw ang kinilala. Kaya nga, Tito, dapat tulungan niyo talaga si Tatay Ram. May sinabi si Dave eh. Di ba may sinabi si Dave? Hindi ko iiwanan si Tatay Ramil. Siya ang bumuo sa akin. Siya ang... Bakit nagkaganyan kaagad ngayon? May narinig akong ganyan na salita niya eh. Po. Bigyan ko na lang ko kayong update dito pagka Nakakausap naman pala niya ngayon si Dave eh. Nakakausap naman niya eh. Ayun pala. Siya na magsabi na kasi kung talagang ako po Tito, gusto ko talaga kasuhan ng kidnapping. Ngayon kung nakakausap niyo naman pala si Dave, pwede mag-usap na lang sila para malaman na talaga yung kung ano yung dahilan. Sinabihan ko siya. Opo. Makipag-usap ka kay tatay. Kung anong kasi pangit yung ganun, Dave. Hindi ka aasin sa buhay, Dave, na aalis ka, tapos yung tao, nagsakripisyo yun din sa iyo eh. Lahat, oras, basta sabi ko, lahat, kailangan mong harapin yun, hindi pwedeng na lang, aalis-alis na lang gano'n. Kailangan talagang mag-usap. Opo, Tito. Kung gustuhin din naman niyang bahala siya. Pero para sa akin, hindi. Hindi dapat. Kasi nandyan na yan eh. Opo, Tito. Tignan po namin ano po yung mapag-usapan, no, Tito? Sige. Update ko po kayo. Tawag. Tapos i-regards ako kay Nanainda kay Papa mo o lahat sila, si Porem. Bilib ako kay Porem talaga. Kaya Tito, tulungan mo si Ramil. Kahit sa mga followers ni Dave, tulungan mo po si Ramil na paliwanagan yung mga supporter na ganun yung bata minor na talagang namanipula nila yung pag-iisip ni Dave.
Kasi po talagang yun, tinarabaho talaga nila, pinag-usapan nila yun. Kasi si Francis, tinuri po talaga pamilya dito, naglalabas-masok wala naman kami pong alam na gagawin niya yan Yun ang lesson to learn ni Ramil. Yeah. Once na maging close na sa family, wala nang limitation, di ba? Doon sila titira ngayon. Walang limitasyon. Sige po, maraming salamat nila po sa pag-support niyo sa amin. Sa asawa mo mabait. Opo, nagkasama pala kayo. Kasama kami sa barko, mahabang istorya yan. Salamat po, tulungan niyo na lang sana si Ramil. Supportahan niyo po siya. Sige. Thank you po sa concern, Tito. Tawag po ulit ako sa inyo. Sige, thank you. Ingat po.